Pare-pareho tayo, mga naniniwala, yung mga followers at saka hindi followers, yung mga gumagawa ng mabuti at hindi gumagawa ng mabuti, dadaanan ng unos ng buhay. Pero kapag hindi tayo nakaugat sa bato at ang batong tinutukoy ay ang ating Panginoon, ito yung pundasyon natin. Sa Panginoon tayo nakapundasyon. At hindi lang, kaya sinasabi ko na hindi lang sapat yung dasal-dasal. Kailangan mayroong paggawa. Damhin natin yung sakit. Damhin natin yung sakit. Pasanin natin ang ating mga krus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy, Hinding-hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. Ang sinumang nakarinig sa aking mga salita at di nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan. Nang matapos si Jesus sa mga pananalitang ito, nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng batas. Isang mapagpalang araw nawa po sa mga ating lahat. At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na itinuturo ng ating Panginoon sa mga alagad na kung magtatayo ng bahay para maging matibay, ang pundasyon ay isagad hanggang dun sa bato. At sa kaburulan ng Judea, dun siya nangangaral, ang sitwasyon po doon, kailangan mong hukayin ng mabuti, hukayin ng mas malalim para masagad mo yung bato. Hawig sa disyerto po kasi yun yung lupa na matigas na tuyo. At hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas na talagang tropical country kasi tayo na lupa na basa na madamo. So ang sinasabi ng ating Panginoon, kung sa ibuhangin mo lang ang ipupundasyon yung iyong bahay, pagdating ng unos ng malakas na hangin, madali siyang gigiba. Although makakapagtayo ka kaagad ng bahay, madali, mabilis lang, naipundar mo na agad yung bahay. Pero kapag dating nga ng unos ay madaling tutumba. Samantalang kung nakaugat ito, nakapundasyon doon, hinukay mo muna yung bato at doon mo ipinundasyon, ay matibay. Kahit anong unos, hindi magigiba. Ganon din yun ang ipinapaliwanag niya na maging buhay natin. Madali lang yung nagdadasal ka lang, nagdasal ka ng dasal, o simba ka ng simba, okay lang yun. Madali lang yun. Pero ang matindi nito, pag dumating yung unos, hindi ka dumaan sa hirap. Kaya kapag sumunod ka kay Kristo, asahan mo na yung pundasyon mo, ibaon mo hanggang sa bato. Dahil para dumating man yung unos, hindi ibig sabihin kasi na sumusunod tayo kay Kristo ay hindi na tayo aabuti ng unos. Pare-pareho tayo, mga naniniwala, yung mga followers at saka hindi followers, yung mga gumagawa ng mabuti at hindi gumagawa ng mabuti, dadaanan ng unos ng buhay. Pero kapag hindi tayo nakaugat sa bato at ang batong tinutukoy ay ang ating Panginoon, ito yung pundasyon natin. Sa Panginoon tayo nakapundasyon. At hindi lang, kaya sinasabi ko na hindi lang sapat yung dasal-dasal, kailangan mayroong paggawa. Damhin natin yung sakit. Damhin natin yung sakit. Pasanin natin ang ating mga krus. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung tatalikuran natin ang ating mga krus, hindi tayo nahirapan, hindi natin dinidig, hindi natin hinuhukay yung bato. Kailangan mahukay natin yung bato at doon tayo nakapundasyon. Fix. Kahit anong yanig yan.
Hindi tayo magigiba kasi hawak tayo ng bato na yon. At yung batong na yun ay ang Panginoon Diyos. Ganun lamang po ang sikreto ng buhay. Hindi tayo yung magrereklamo dahil kahit gaano kabigat, kasama natin ang ating Panginoon. Kahit gaano katindi yung bagyong dumaan, kung kasama natin ang ating Panginoon, lalampasan natin yan. At sa bawat pagsubok na ating nilalampasan, mas lalo tayong tumitibay. Nasusubok tayo eh. Inaalog na tayong ganun, pero nakakapit tayo ng ating Panginoon. Kayang-kaya tayo ng ating Panginoon na pangalagaan. Basta kahit anong mangyari, dumaan man ang mga pagsubok, ang bagyo, huwag tayong bibitaw. Mahirap talaga, mahirap ang sumunod. Mahirap ang sumunod sa utos ng ating Panginoon. Pero yun yung paghuhukay natin eh. Hinuhukay natin yung bato. Yun yung paghahanap natin sa bato. At once na natukyan na natin, ipundasyon na natin doon. Hindi na tayo kayang gibain. Life is beautiful. Ugaliin po nating mag-aral ng banal na salita. Ito po yung ating daan patungo sa tamang pagsunod kay Kristo. God bless us all. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysay-ang kalikasan na aking natamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y pumintig sa bawat anak ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sa